Pag-usapan po natin mga 10 bagay na dapat ingatan bago tayo maligo. Okay? Pwede ito sa bata, pwede ito sa senior, lalo na sa senior, mag-iingat. Dito sa 10 maling gawain bago maligo. Baka magkasakit tayo, baka madisgrasya. Yung iba kasi iniisip, paliligo lang yan, easy lang yan. Pero mapapansin nyo, pag tumatanda na tayo, pagkaligo natin, di ba, parang hapong-hapo kayo. Di ba, parang pagod na pagod, hirap na hirap maligo. Kasi nga, nakakapagod yung ligo, nagtatabo ka pa. So, 10 maling gawain bago maligo. Number 1, yung iba gumagamit ng electronic device. Ingat tayo. Yung iba, habang naliligo, baka may radyo, may cellphone nakasaksak sa kuryente, kung ano mga electronic device nyo, smartphone, tablet, laptop, delikado ha. Meron dyan namamatay, nahulog na kuryente, nagbabathtub. So, ingat, tubig, tsaka electronic device, kuryente, baka maaksidente kayo. Isa din delikado sa mga electronic device, hindi lang yan, yung heater. Yung mga lumang heater, pag nahawakan mo, makokuryente ka. Like the old heater. So, ingat sa electronic device kung ano mang ginagamit nyo. Number 2, sobrang pagod bago maligo. Okay? Alam ko yung mga atleta, mga athletes, di ba? After mag-jogging, mag-marathon sila, naliligo sila. Bata po yun, kaya nila yun. Pero tayong medyo may edad na, yung mga takot sa pasma, tunay ba pasma? Hindi. Actually, ang problema kasi, kung pagod na pagod kayo sa exercise, pagod na pagod kayo sa trabaho, pawis na pawis kayo, di ba? So, ang init-init ng katawan mo. Tapos, maliligo ka ng malamig. So, minsan, yung sobrang init, sobrang pawis, tapos maliligo ka ng malamig, nahihirapan yung katawan. Pwede naman, pag napagod ng exercise, pahinga muna kayo ng 30 minutes, di ba? Tanggal muna ng medyas, upo-upo muna, 15 to 30 minutes. Pag medyo okay na temperature mo, tsaka ka na maligo. Okay? Cool down muna ng katawan para hindi ma-shock yung katawan. Pero kung galing ka sa ulan, nabasa ka sa ulan, ituloy mo na sa ligo, wala nang problema. So, strenuous exercise, wait 30 minutes. Number 3, bawal gawin bago maligo, kumain ng marami. Yung bagong kain ka, 3 platong kanin, busog na busog ka, maliligo ka, medyo mahihirapan konti. Kasi pag bagong kain tayo, usually yung dugo natin nakafocus at yan. Siyempre, ang trabaho ng katawan natin, bagong kain ka, trabaho ng katawan, tunawin yung kinain mo sa stomach, sa intestines, para gumanda digestion. Kung sasabayan mo ng ligo, di ba? So, magugulo yung katawan mo. Yung dugo mapupunta dito sa kamay, sa paa. So, baka hindi ka matunawan. So, baka apektado yung pagtunaw ng pagkain. Kung bagong kain, maliligo agad. So, wait 30 minutes to 1 hour bago maligo, tapos kumain. Number 4, bawal gawin bago maligo, uminom ng alak. Yung iba, lasing na lasing. Di ba? Pag uminom tayo ng alak, actually, alak nakaka-dehydrate yan. Ihi ka ng ihi. Tapos, dehydrated ka. Maliligo ka, nakasara yung pinto, sobra din init. Tsaka pag alak, unsteady ka, di ba? Mabilis ka matumba. Basa pa yung sahig sa banyo mo. So, delikado. Mas mataas ang risk ng aksidente sa banyo pag nakainom, lasing, tapos maliligo, hindi po maganda. Number 5, bawal gawin bago maligo, paninigarilyo. Okay, smoking. Di ba yung iba naninigarilyo na nakahiga sa kama. Iba maninigarilyo bago maligo. Hindi po maganda. Baka maaksidente kayo, fire hazard yan, may apoy yan. So, mamaya, flammable products pa. Merong ibang gamit natin pangligo, umaapoy. So, wag isabay yung sigarilyo sa ligo. Number 6, hindi dapat gawin bago maligo, mag-apply ng lotion o maglagay ng perfume. Okay?
ang paglalagay ng lotion dapat pagkatapos maligo. Okay? Pag malinis na yung katawan mo, nakaligo ka na, maligamgam na tubig, open na yung pores ng katawan mo, tsaka ka maglalagay ng lotion. Tsaka ka maglalagay ng perfume kung gusto mo. Hindi before, dapat after. Number 7, shaving, waxing. Yung iba nagsishave ng paa muna o ano man sinishave sa kilikili. Pag nagsishave kasi tayo, minsan nagkakasugat eh. Okay? So, nag-shave ka, tapos naligo ka ng warm water, open yung pores, minsan hindi maganda. Baka magkaroon ng skin irritation. Okay? So, ingat lang doon. Number 8, overexposure sa araw. Nabilad sa araw, tapos sabay ligo agad. Okay? Kasi nga, tulad na sinabi ko, sobrang init ng araw, sobrang pagod, baka parang may heat stroke ka pa, parang sunburn skin ka pa, tapos maliligo ka agad, baka ma-dehydrate ka. Mainit na yung araw, mainit pa yung tubig mo, so kailangan uminom ng maraming tubig kasi pinapawisan din tayo kahit naliligo. Number 9, bawal gawin. Ito, marami nang kakamali dito. Maraming safety tips ang nakakalimutan natin. Ito, number 9, very important. Anong safety tips? Pag may edad na, pag senior na, okay, sa mga senior, delikado mahulog sa banyo. Ang dami ko ng pasyente, natatawagan ako ng emergency. Oy, si tatay bumagsak sa banyo, nadulas. Tumama yung ulo sa semento, sa tiles, dumugo yung ulo, di ba? So, nag-bleeding sa brain, hindi nga stroke, pero nag-bleed sa brain. So, bakit? Kasi natumba eh. Yung banyo nyo po dapat, number 1, yung tinatapakan. Kung pwede kayo maglagay ng rubber mat, pwede. O ako, minsan ginagawa ko, kung meron akong tuwalya o bimpo, nilalagay. Pagtapos ko na gamitin, nilalagay ko sa floor. At least isang paa mo nakatapak doon sa, para hindi ka madulas. Ang bilis madulas sa banyo. Kung may handle kayo, maganda, ingat po. Kasi nga, ang balance natin, base sa mata, nakikita natin, yung paa natin nakatapak sa sahig, tsaka isa nahahawakan natin. At sa tenga natin yan ang balance. Pag nagsabon ka na ng shampoo o nagsabon ka ng mata mo, pikit na mata mo, mawawalan ka na ng balance. Subukan nyo, pikit yung mata nyo, tayo kayo, matutumba kayo. Lalo na pag senior. Senior, may problema na yan sa hilo. Unstable na, mahina pa muscle, 'di ba? Tapos nasa banyo, ang dami na aksidente diyan. Sobra dami. Tapos pupunta ka sa banyo, hindi kompleto gamit, 'di ba? Nakalimutan yung underwear, nakalimutan yung bathrobe, nakalimutan yung sabon. Tapos basang-basa yung mata mo, hahawa ka pa, makuryente ka pa. So ang daming accidents sa bathroom floor, dapat maingat para hindi ma-aksidente. Bukod dito, ginagawa ko lagi sa lahat ng senior, ang payo ko, bumili kayo ng silyang plastic. Kuha kayo ng silyang plastic, yung bilog lang. Tapos ilagay nyo sa banyo. So, advice ko, maligo habang nakaupo. Or, pag nagsha-shower, nakatayo, di ba? Pero kung nagtotwalya kayo ng paa, maganda nakaupo. Kasi pag nakatayo ka, magtotwalya ka ganyan, mahirap po, matutumba kayo. Tatayo ka ng isang paa, tataas mo yung paa mo, hugasan mo yung mga daliri, hindi kaya. So, dapat nakaupo bago mag-tuwalya. Mas safe yan. Okay? May silyang plastic, stable, para hindi ma-aksidente. At habang naliligo, dapat may ventilation, may konting hangin. Okay? Hindi pwede yung banyong saradong-sarado, pati bintana saradong-sarado. Siyempre, takot tayong masilipan. Pero kung saradong-sarado, wala kang oxygen, tapos ang init-init pa, delikado. Okay? Delikado. Oo. Actually, naalala ko yung nanay ko na-stroke sa CR. Ang nanay ko kasi hindi nagbubukas ng aircon, gusto maligo, ang init-init ng tubig, kahit may edad na, nakasara yung pintuan lahat, nainitan masyado, na-stroke sa loob. So, yung init ang kalaban. Mainit na, sarado pa, mainit pa yung tubig, kulang sa oxygen,
may edad na, mahina ng baga, lahat yan magko-contribute sa stroke, aksidente, sa banyo. Pinakadelikadong kwarto sa bahay, banyo. Diyan yung accident. Number 10, bawal gawin, nagmamadali. Yan. Dapat relax lang, hindi yung takbo-takbo, bilis-bilis. Lalong nagmamadali, ay pwede ka ma-aksidente dyan. Okay? So yan ang mga 10 tips. Ngayon, meron tayong konting tips. Sino dapat mag-ingat pa bukod sa senior na pag nasa banyo? Sino dapat mag-ingat? Yung mga may sakit na sa puso. Di ba? Pag maliligo, dapat talaga may hangin. Dapat kung pwede nga may aircon sa labas. Dapat may ano. Kasi mahina na yung puso mo. Magkukulang ka ng oxygen. Yung may sakit sa baga. Okay? May emphysema ka na. Tapos maliligo ka pa. Di ba? Hihingalin kayo. Di ba? Sino ang hingal pag naliligo o umamin kayo? Mga overweight. Di ba? Hinihingal ka na. Yung mga may eczema, may psoriasis, ayaw mo masyadong hot water, nagsusugat lalo eh. Nagsusugat, baka mag-infection lalo eh. So, ingat din. Yung mababa ang blood pressure, ingat din. Pag tayo, baka mahilo ka. Okay? Siyempre, yung may lagnat, pwede mamaligo o depende sa inyo kung bata o matanda. So, ito po basically ang tips natin. Anong klase magandang pangligo, mainit, malamig, siguro maligamgam na tubig, okay lang sa akin. Meron kayong mababasa dyan, may mga doktor din nagtuturo, ang gusto nila daw ay cold water. Di ba? May nagsasabi, cold water para dyan. Ganito po ang controversy. Pwede kayong maligo ng malamig na malamig kung bata ka pa. Wala ka pang 30 years old, wala ka pang 40 years old, gusto mo yung malamig, pwede naman malamig. Ano benefits? Pampagising, yung malamig. Metabolism, malamig, di ba? Masarap, inaantok ka sa umaga, malamig, di ba? Iba ka, nakita ko lumulubog sa malamig. Pwede naman kung bata ka pa. Pero kung senior ka na, mahina na katawan mo, pipilitin mo maglamig, manginginig, doon na tayo sa maligamgam na tubig. Yun ang pinakabagay sa atin. Okay, so ingat po, shampoo, sa sabon. Ingat din sa mga sabon na ginagamit sa mukha, ha? Dapat sabon sa mukha para sa mukha. Gentle soap. Okay? Bumili kayo ng, hindi na ako magbabanggit ng brand, yung mga gentle soap sa mukha. Huwag sabon panlaba, huwag masyadong matatapang na para sa mukha, magsusugat-sugat yan eh. So sa katawan, pwede matatapang na soap. Sa mukha, dapat gentle soap. Tapos sa buhok, konting kuskus lang. Pag tumatanda, malalagas yan talaga. Konting ganun-ganun lang, ha? Huwag ganun. Hindi na po pwede. Malalagas na buhok natin. So, yan po. Ingat sa paliligo. Sana natuto po tayo dito. God bless po.